Isa. At ang ating pong pag-aaralan ay maganda sa atin pero hindi maganda sa iba, no? At ito nga ay tungkol sa sins about death. Okay? Pagdating po sa usaping ito ng kamatayan, ay ito po yung isang pagkakataon sa ating buhay na wala kahit kailan makakaiwas, no? At lahat tayo ay darating diyan. Merong taong lahat ay kinakatakutan yan, no? Kahit na ilang yung mga naririnig kong mga magagaling na mga preacher ay umaamin na dumarating sa kanila ang takot pagdating diyan, no? Kasi hindi nila alam kung ano ba talaga yung nandoon, no? Bagamat tayo ay sumasampalataya na tayo ay pupunta sa Panginoon pagdating ng panahon, pero meron pa ring ano sa atin, meron pa ring mga tanong sa atin, ano? At isa sa mga dahilan at isa sa mga tanong na yan ay kung anong paraan ba ang gagamitin ng Diyos para tayo ay kunin, no? At dito nga ay ang pag-aaralan natin dito ay hindi lang yung kamatayan, kundi yung kasalanan tungkol diyan sa kamatayan. Meron din palang kasalanan tungkol diyan, ano? Sabagay, itong kamatayan ay bayad pa rin ng ating kasalanan, no? At sabi nung isang theologian, ito yung kahuli-hulihang palo sa atin. Ito yung pinakahuling palo. Okay? So, bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo sa Panginoon. O Mang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpapasalamat sa muli naming pagkakataon na pinagkaloob mo upang kami ay mag-aral ng iyong mga salita. At ang pag-aaralan nga po namin, Panginoon, ay ang kaparaanan kung paanong kami ay iyong kukunin, Panginoon. Tulungan mo po kami, Panginoon, na maunawaan ang mga bagay na ito. Hayaan mo, O Diyos, na ikaw ay patuloy naming maluwalhati at lumawak pa ang aming kaalaman tungkol sa mga bagay na ito, na kung saan ang bawat isa ay hahantong, Panginoon. Salamat o Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, doon sa isang saan ba yun? Sabi nila, doon sa ang kamatayan daw ay tinuturing na isang transisyon, no? Na kung saan mula sa buhay na ito ay lilipat tayo sa isang panibagong buhay, no? Itong buhay natin dito ay pansamantala at lilipat na tayo doon sa pangwalang hanggang buhay. Pwedeng sa impyerno, pwedeng sa langit, no? Tayong lahat na mananampalataya, alam nating lahat na tayo ay pupunta doon sa walang hanggang buhay, kapiling ang Panginoon. Pero yung mga hindi sumasampalataya na walang Diyos sa kanilang buhay, ay walang hanggan din ang kanilang pupuntahan. At ito nga ay yung walang hanggang kamatayan, doon sa naglalagablab na apoy at asupre. Ngayon po, maraming paraan ng paghahanda sa kamatayan, no? Yung mga mayayaman, inihanda nila yung kanilang kamatayan kasabay ng paghahanda rin ng mga bagay na kanilang ipamamana doon sa kanilang maiiwan sa buhay.
Yung mga mahihirap naman, inihahanda nila yung kanilang sarili kung paano tatanggapin ng mga kanilang mga mahal sa buhay yung panahon na sila ay lilisan na sa mundong ito, no? Yung iba nga meron silang mga meron silang tinatawag na mga wishes sa kanilang pagpanaw, no? At mamaya pag-aaralan din po natin 'yan. At ang isang taong umiidad na, ito yung mga taong dumarating na sa kanila yung panahon na sila'y nag-iisip na ano ba ang aking gagawin sa aking mga maiiwang mahal sa buhay, kung paano ko sila ihahanda sa ganitong pagkakataon, no? Lahat po tayo ay hindi makakaiwas sa bagay na ito, no? At marami tayong mga pag-aakala sa ating mga isipan kung paano ba nga ba tayo magkakaroon o paano natin ihahanda yung ating sarili pagmulat ng ating mata doon sa lugar na ating kahahantungan, no? So dito, sabi rito, since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is the devil, and deliver all those who through the fear of death were subject to lifelong slavery. Sa Tagalog po, dahil sa ang mga anak ay may bahagi sa laman at dugo, siya na may gayon ding nakabahagi sa mga ito, upang sa pamamagitan ng kamatayan ay kanyang malipol yaong may paghahari sa kamatayan, sa makatuwid ay ang dyablo, at mailigtas silang lahat na dahil sa takot sa kamatayan ay nangasa ilalim ng pagkaalipin sa buong buhay nila. Yan po yung sinasabi sa Hebrews chapter 2 verse 14 hanggang 15, na sinasabi rito na yung mga may takot sa kamatayan ay napasa ilalim dito sa takot na ito, no? Sa buong buhay natin. Kaya ang ating Panginoon ay nagkaroon ng laman at dugo, nagkatawang tao siya, para siya yung humalili, maibigay niya yung kanyang buhay para magkaroon din tayo ng panibagong buhay, no? So sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay maililigtas tayo, mabayaran yung ating mga kasalanan, at sa kanyang pagkabuhay na mag-uli ay magkaroon tayo ng tinatawag na justification, no? Magkaroon din tayo ng pag-asa na darating yung panahon tayo ay magkakaroon ng panibagong tayo ay mare-resurrect din, no? Sabi rito, death is human commonality. Lahat po tayo ay pare-pareho pagdating dito sa kamatayan. Walang exemption for anyone regardless of any distinction, no? Dito nga nagkakapareho yung buhay natin sa mga hayop, no? Kasi ang hayop pagdating at ang tao pagdating sa kamatayan ay pareho. Sabi ron sa Ecclesiastes chapter 8 verse 8, walang tao na may kapangyarihan sa diwa upang pumigil ng diwa, ni walang kapangyarihan siya sa kaarawan ng kamatayan, at walang dahilan sa pakikipagpunyaging yaon, ni maililigtas siya ng kasamaan na taglay niya. Dito po sa
komentary ni Matthew Henry, binasa ko po ito kanina, sabi rito, there is no man that has power over his own spirit to retain it when it is summoned to return to God who gave it. It cannot fly anywhere out of the jurisdiction of death, nor find any place where its wits do not run. It cannot abscond so as to escape death's eye, though it is hidden from the eyes of all living. A man has no power to adjourn the day of his death. Yan, hindi raw may pagpapaliban yung kanyang araw ng kanyang kamatayan. Nor can he by prayers or bribes obtain a reprieve. No bail will be taken. No excuse, protection, or imparlance allowed. We have not the power over the spirit of a friend to retain that. The prince with all his authority cannot prolong the life of the most valuable of his subjects. Yan po, no? Walang sino mang makapipigil talaga kahit anong gawin mo. Pag ito'y kukunin na ng Diyos, wala po tayong magagawa. Okay? So ito yung sinasabi sa Ecclesiastes chapter 8 verse 8. The aftermath of birth will have differences, but death's aftermath is the same for all. Yung aftermath ng death, pagkatapos na tayo'y ipanganak, yung susunod doon ay iba-iba, no? Kasi pag tayo pinanganak, nagkakaroon na tayo ng kanya-kanyang mga itsura. Kung ikaw ay ganitong lahi, habang ikaw ay lumalaki, ay iba-iba, no? Iba-iba yung iba-iba yung mga bagay na mangyayari sa iyo. Pero pagdating sa kamatayan, lahat tayo pare-pareho. Lahat tayo ay lulusong doon sa libingan at lahat tayo ay dadanas ng pagkabulok, no? Pare-pareho. Wala pong sa kapanganakan may pagkakaiba habang lumalaki, habang nade-develop tayo, no? Pero sa kamatayan po, lahat ay pare-pareho. There may be differences, cultural, in funerary practice, but for the dead, but the dead are just as dead. Yan. Iba-iba yung mga practice natin pagdating doon sa yung paglilibing o yung ano ba tawag dito, yung pagbuburol, ano? May mga seremonya yung bawat bansa sa mundo, merong mga ayon sa kanilang mga kultura, inaano nila yung pagbuburol nila. Merong mga marami silang ginagawa, no? Yung sa katawan ng tao, meron silang inilalagay para wag mabulok. Merong sa pagbuburol pa lang, marami na silang mga kaugaliang ginagawa sa kanilang mga mahal sa buhay bago ito ilibing, di ba? Hindi ko na masyadong elaborate yun, yung mga bagay na yun, kasi alam naman natin yung mga gano'n, ano? Pagdating sa paglilibing na, meron din silang mga kaugalian, halimbawa yung mga inchik, naglalagay sila ng yung mga parang pinapabaon doon sa loob, di ba? Yung iba nga yung ibang mga nililibing, sinasama nila yung mga katulong nila, no? Mga buhay, mga katulong nila. Kasi pagdating daw doon sa pangalawang buhay, kakailanganin nila yung kanilang mga katulong. Yan. Sana kung meron nga gano'n, ano? Kaso lahat tayo ay tinuruan na ng Panginoon kung ano ba talaga yung
ah, mangyayari sa atin sa kabilang buhay, no? Yung patay ay talagang patay, no? Hindi nagbabago yung patay. Yan. Kung siya ay nakaburol, yung pa rin siya. Walang pagbabago ron, no? Sabi sa Ecclesiastes chapter 2 verse 16, sapagkat kung paano sa pantas ay gayon din sa mangmang, walang alaala magpakailanman. Dangang sa mga araw na darating ay malilimutang lahat na. At kung paanong ang pantas ay namamatay, ay gayon din ang mangmang. Yan. Kaya yung patay, wala nang matalino man siya o ano man ang kalagayan niya sa mundo, pagdating sa kanyang kabaong, no? Pare-pareho lang lahat. Hindi mo na masasabi kung siya ba'y matalino o marunong o kung ano pa man. Kasi lahat ay pare-pareho na. Pantay-pantay na sila sa pagdating sa kamatayan. Okay. Human religions, attitudes have various ways of coping with inescapable death. Lahat tayo, o bawat relihiyon, ay meron tayong kanya-kanyang paraan kung paano natin, paano tayo magko-cope, no? Paano natin dinidil yung mga bagay na yon pagdating sa kamatayan, no? Ano ba yung kino-cope, yung bang, paano mo inaano siya, paano mo siya dinidil? Ano ba yung mga ginagawa mo para tanggapin yung bagay na yon, no? Kahit ano pa yung relihiyon ay meron tayong kanya-kanyang paraan, no? Depende rin siguro yan sa depende rin yan siguro sa kung paano natin naging ka-close yung isang taong yon, di ba? Pagka ikaw ay close doon sa tao na yon at meron na siyang taning at hinihintay mo na lang yung kanya kamatayan, siyempre mas maano yung medyo may kahirapan sa kalooban mo sa pagkukop mo doon sa napipinto niyang kamatayan. Pero pagka ang isang tao ay hindi mo naman ka-close, no? Iba rin yung pakiramdam mo, hindi gaano yung bigat na nararamdaman mo pag dumarating na sa kanya yung ganoong pagkakataon na siya ay darating na at naghihintay na lamang ng kamatayan, no? So, meron tayong kanya-kanyang pamamaraan kung paano natin i-handle yung mga ganong sitwasyon sa atin. Siguro kung yung isang kapatid na yon merong economic value, no? Siya lang ang bumubuhay sa inyong pamilya, ang naiisip mo, hindi lang yung kamatayan, no, kundi yung haharapin mong buhay pag nawala na siya, di ba? So, iba rin yun. Iba rin yung kung paano mo i-cope yung bagay na yon. Lalo na kung meron kang maiiwang yung iiwanan, ikaw na lahat. Ang cargo mo na yon, no? Lahat ng mga gastusin, lahat ay maiiwan sa'yo. Paano mo i-cope yun? Samantalang nakikita mo na, habang buhay pa siya, dumarating na yung ganong mga kaisipan, di ba? So, iba-iba yung paraan natin, iba-iba yung mga ugali natin pagdating doon sa pag-cope natin sa mga ganong sitwasyon. Religions may adopt superstitions or false teachings to cushion its threat. Yan. Meron tayong meron tayong mga pamahiin, no? O kaya merong mga false teachings yung ibang mga relihiyon para hindi maging mas mabigat o mas nakakatakot yung kanyang yung pagbabanta nito ng ganitong klaseng panahon sa buhay natin, no? Ano ba yung mga alam nating yung mga paniniwala
na o kaya yung mga katuruan na nagpapaano ng konti, nagpapagaan ng konti doon sa yung pagdating na ng kamatayan. Ano ba yung alam nating mga katuruan pagdating diyan? Merong iba yung dapat ganito yung gawin mo para hindi mo masyadong dibdibin o hindi masyadong mabigat sa iyo yung pagdating na ito ng kamatayan. Ano ba yung mga alam nating superstition o yung mga pamahiin na ang alam ko lang kasi yung namatay na no? Merong maraming mga pamahiin diyan pagdating dun sa mga namatay na. Halimbawa, yung tatay ko nung namatay yun, idinaan sa bintana, no? Dapat daw paa ang una. Paa yung una, yung idadaan doon sa bintana. Ewan ko bakit. Maraming meron namang iba yung pag dumaan yung bangkay o yung nililibing do sa bahay mo, naghahagi. Nagaano sila yung naghahagis ng tubig, gano'n, no? Iba-iba no? O kaya pagkalimbawa na ilibing na, meron daw yung basta merong may mga dahon doon na pagka pupunta ka na doon sa bahay nung namatayan, maghuhugas ka doon, no? Hugas ka doon, tapos may magkakainan na kayo. Yan. Marami, no? Pero yung tungkol dito sa yung pag dumarating na yung panahon na ikaw ay malapit ng mamatay, wala ho akong alam masyado na pamahiin o mga false teaching para maliban na lang doon sa yung sinasabi nilang ang isa sa mga false teaching na ito, pagka ang tao ay namatay, wala siyang pupuntahang impyerno. Yan, no? Bakit walang pupuntahang impyerno? Kasi wala daw impyerno. Ang impyerno daw yung basurahan, no? Ayan, turo ng mga Jehovah's Witness. At saka walang pupuntahang impyerno yung kaluluwa kasi wala namang kaluluwa yung tao. Kaya walang pupunta ron. Naniniwala sila sa tinatawag na yung annihilation, no? Pagka tayo yung namatay na, wala na. Totally, wala talaga, wala. Nawala na yung kaluluwa mo. Kaya, lalo itong nagtuturo na pinopromote nito yung gumawa ka na ng lahat ng gusto mo. Diba? Kasi pag mamamatay ka rin naman, wala na no? Meron din namang nagtuturo na yung iyong kaluluwa, wala nang pakiramdam. Kasi yung katawan mo lang naman daw yung may pakiramdam no? Pero maliwanag na tinuturo sa atin ng Biblia na pagka ang tao namatay, conscious siya, no? May malay siya at inilalarawan sa Biblia na tayo ay magtatagis yung ating ngipin, no? Sa hirap na ating daranasin. So yung mga ganong turo, kahit papano inaano nito yung bigat nung kamatayan, no? Na pagka ganun ng turo, mga mali, kawawa naman sila. Pag bumulat ng kanilang mata, yun, no? Para silang yung mayaman, saka yung si Lazaro, di ba? Pag mulat ng mata ng mayaman,
Andun pala siya, nanghihingi ng tubig kay Abraham dahil siya ay uhaw na uhaw, no? Kaya kahit yung daliri ni Lazaro na punong-puno ng sugat, gusto niyang isasawsaw ni Lazaro yon at patuluin doon sa kanyang dila para mawala lang yung kanyang uhaw. So, pagdating sa kamatayan, maraming paraan para kahit papaano mabawasan yung yung sakit nun. Attitudes may range from evasion to indifference to moderate the dreadful thought. Yan. Merong yung iba, kunyari ay in denial pa, di ba? O kaya marami silang pagtakas na ginagawa. Halimbawa, yung bang parang wala ka nang masyadong pakiramdam tungkol doon, Hindi, dinidismiss mo na lang yung bagay na yon, tinatanggap mo na lang sa sarili mo na darating tayong lahat dyan, Bagamat sa kalooban niya, merong sakit, Pero ginagawa nila yon para kahit papano ay mabawasan yung takot pagdating doon. Depende yan sa ating mga attitude. Ngayon, ano yung biblical premise? Sabi rito, death is penalty of sin, physical at spiritual. Ang kamatayan ay yan yung bayad ng ating kasalanan. Kaya tayo namamatay physically ay dahil namamatay din tayo spiritually, Mababasahan po natin yan sa Genesis chapter 2 verse 16. Nung si Eva at Adan ay isinumpa ng Diyos. Sa alabuka ng galing at sa alabuka rin babalik. At sila ay nahiwalay sa Diyos. Sabi sa Romans chapter 5 verse 12, kung paanong ang kamatayan ay dumating sa lahat ng tao dahil sa kasalanan, di ba? At tingnan po natin sa Romans chapter 5 verse 12 para mas malinaw. Kaya kung paano na sa pamamagitan ng isang tao ay pumasok ang kasalanan sa sanlibutan at ang kamatayan sa pamamagitan ng kasalanan, at sa ganito'y ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng mga tao sapagkat ang lahat ay nangagkasala. So dahil sa kasalanan, kaya ang lahat po ay namamatay. Okay? That is evil. Yan. Not native to human creation. It is an enemy to be defeated. So ang kamatayan po ay isang evil, Isang kasamaan, pero hindi naman ito native sa tao nung panahon ng kanyang creation, Nilikha ang tao na may pagkakataong mabuhay ng walang hanggan kung siya ay susunod sa Diyos. Kaya lang, dahil nga sa kanyang pagsuway, dumating sa kanya ang kamatayan. Kaya ang kamatayan, sabi sa Biblia, ay isang kaaway na kailangan nating magapi. Sabi rito sa 1 Corinthians chapter 15 verse 26, ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Okay? So ang kamatayan pala ay kaaway, Kasi sabi sa Bible, si Satan yung ng kamatayan, hindi ba? Siya yung siya ang may gawa ng kamatayan. O siya yung hari nito. Kaya ang kahuli-hulihang kaaway na lilipulin ay ang kamatayan. Death cannot be celebrated or romanticized. A proper place for grieving. Hindi pwedeng
ang kamatayan ay i-celebrate, no? O romanticized. Yung bang gagawa ka ng mga paraan para mapaganda mo pa yung ano mo ng kamatayan. Parang binibigyan mo pa ng magandang ano, yung pag sinabing romanticize, parang ginagawa mo pa siyang maganda, no? Merong mga paraan para mapaganda mo pa ang iyong kamatayan. O yung ano sa'yo, yung ano ba yung pag-grieve, ano ba yung sa Tagalog yun? Yung pagdadalamhati, no? Merong proper place para tayo ay magdalamhati, no? Hindi ito sineselebrate. Yung isang pari noon sa school namin, nagpapalakpakan daw sila eh. Pagka may namatay na, yung namatay na yung kanilang mahal sa buhay. Kasi ang paniniwala nga nila, kinuha na ng Diyos. Yun. Kaya sila nagpapalakpakan, no? Pero hindi po ganun ang tinuturo sa atin ng mga example na pinapakita sa Biblia, no? Ang naalala ko si Dina, no? Yung anak ni Jacob. Talagang nagluksa si Jacob nung namatay si Dina. Kasi na-rape si Dina, hindi ba? Ni-rape siya. Tapos naghiganti yung kanyang mga kapatid, no? Pero sa panganganak yata namatay si Dina, hindi ba? At humagulgol ng husto si Dina. Meron ding isang istorya doon merong isang lalaki na nangako sa Diyos na kung sino yung unang lalabas doon sa pinto, yun ang ihahandog niya sa Panginoon. Anak niya yung lumabas doon sa pinto na yun. Nangako na siya, nakapagbitiw na siya ng salita. Kaya sabi nung anak, hayaan mo munang maipagluksa ko yung aking pagkadalaga, no? Bago siya mamatay. Pero yung tatay ay ganun na lang yung kanyang kalungkutan kasi anak niya yung mamamatay, ano? Sino po ba? Si Job, no? Nung namatay yung kanyang mga anak, sa pamamagitan ng kidlat, sa pamamagitan ng mga tagalabas ng mga tao, masasamang tao, talagang umiyak siya, di ba? Nag-ano pa nga siya ng abo sa kanyang katawan sa pagluluksa niya sa kamatayan ng kanyang mga anak. So kailangan talagang mag-grieve, no, ang tao. Hindi lamang sa pagkawala ng kanyang mahal sa buhay, kundi dahil sa tinatawag na separation, no? So dito sa Acts chapter 8, no? At inilibing si Esteban ng mga taong masisipag sa kabanalan at siya'y tinangisan ng di kawasa. Pag sinabi nating di kawasa, di ba? Yan ay talagang grabe yung kanilang pagdadalamhati nung si Esteban ay namatay. Christ is the only Savior from sin, and by resurrection, victory over death. Ang ating Panginoon lang, si Jesus Christ, ang natatanging tagapagligtas mula sa kasalanan at sa pamamagitan ng pagkabuhay na maguli ang katagumpayan sa kamatayan. Sabi sa John chapter 11 verse 25, sinabi sa kanya ni Jesus, "Ako ang pagkabuhay na maguli at ang kabuhayan. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya'y mamatay, gayon may mabubuhay siya." So ang ating Panginoon lamang ang merong kapangyarihan para tayo mabuhay uli, no? Para magapi ang kamatayan. So yan po yung biblical premise. Lahat tayo ay pare-pareho pagdating sa kamatayan.
At ang kamatayan natin ay dalawa, no? Physical and spiritual. Meron tayong isang dalawang kapanganakan, pero merong isang kamatayan, di ba? Kamatayang physical. Pero yung mga taong hindi sumasampalataya, meron silang isang kapanganakan kasi wala sa kanilang regeneration, no? Pero meron dalawang kamatayan. Kamatayan physically at spiritually. Ngayon, pag pinag-usapan natin yung kamatayan, ano ba yung mga kasalanang nakapaloob dito, no? Patay ka na nga, meron pa ring kasalanan, ano? Pero yung kasalanan doon ay hindi yung ikaw ay namatay, no? Kundi yung mga taong buhay na sa'yo, yung nagdadalamhati para sa'yo, no? Kung paano ba sila magdaos ng pagbuburol, no? At ano yung mga kaugaliang sinasagawa pagdating sa taong namatay. So, clarification lang po, no? There is a right attitude towards the fear of death. Baligtad kasi ito. Nagkaroon ng isa pang off. There is a right attitude towards the fear of death. We avoid it when possible. Ano ba yon? Yung mga attitude na yun pagdating doon sa kamatayan, yung takot sa kamatayan. At ito nga yung iniiwasan natin hanggat maaari, no? Yung kamatayan, no? At yun nga, nabanggit ko na rin kanina, no? Yung pag dumarating na sa tao yung isang yung nalalapit na alam mo na nabibilang ng iyong mga araw, at kung sa paanong paraan tayo mamamatay, nandoon yung hindi talaga nawawala yung takot. Some wrongly equate the Christian faith with fearlessness of dying. Death is evil. Okay? Ini-equate daw ng iba yung kawalan ng takot sa kamatayan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya, no? Hindi ako natatakot mamatay kasi alam ko naman kung saan ako pupunta, no? So hindi pala tama 'yon, no? Although meron tayong pananampalataya at alam naman natin na kung saan tayo pupunta, ganun pa man, dapat pa rin nating katakutan yung ikaw mamamatay. No? Yung darating na yung panahon na ikaw ay babawian na ng buhay ng Panginoon. Sabi nga kasi, death is evil. Ito ay kasamaan. Ito ay masama. Ito nga yung panahon na ikaw ay bibigyan ng pagpapalo ng Diyos. Ito yung kahuli-hulihang parusa na igagawad sa iyo ng ating Panginoon. Right fear of death includes the desire not to die and the desire for a long life. Yan, sabi dito. Ang tamang takot daw sa kamatayan ay yung desire mo na wag mamatay. At yung desire mo na magkaroon pa ng mahabang buhay. Ito yung right fear of death. Okay? Yung matakot kang mamatay. Lahat naman ng tao natatakot talagang mamatay, hindi ba? O yung halimbawa, ikaw tutukan lang ng baril Talagang takot ka na, di ba? Kahit ikaw alam mong ikaw ay Kristiyano, natatakot ka na, di ba? Ano pa ba yung mga ambak ng kamatayan na pagka dumating sa iyo natatakot ka.
Halimbawa, yung mga ano ba tawag dito, yung naparusahan ng kamatayan, yung bitay, no? Naalaala ko nung panahon na si Marian de la Riva ay na-rape. Maggie ba yun? Marian. Iba pala yung Marian, ano? Si Maggie pala, oo. Marian tuloy. Maggie de la Riva, yon. Nahatulan ng kamatayan, yung silya elektrika, no? Nag-iiyakan talaga yung kasi nakaano yung radyo, no? Dinig sa lahat ng ano yun. Talagang sinadya ni Marcos na gawin yun, na iparinig talaga yung kung paano sila umiyak, no? Iisipin mo nga naman, uupo ka na ron sa silya elektrika, ilang voltahe ng kuryente yung papasok sa buong katawan mo. Sabi pa nga nung isang yung pulis na nagbababa nung switch, yung iba raw humahaba yung dila, ganun. Kita mo yun? Yung itsura ng kamatayang darating sa'yo, di ba? So, maraming natatakot doon. Okay? At marami pa tayong mai-imagine na uri ng kamatayan na ayaw nating dumating sa atin, di ba? Si Pedro, nung sinabi sa kanya ng Panginoon, sumunod ka sa akin, di ba? Pinakita na sa kanya ng Panginoon kung anong uri ng kamatayan yung kanyang sasapitin. Okay? So ano yung right fear of death? Ito yung desire na wag mamatay at magnasa pa tayo ng mahabang buhay. Kasi tayo meron tayong pagmamahal, meron tayong respeto sa buhay, di ba? Meron tayong bawat isang tao ay merong dignidad pagdating sa kanyang buhay. Kaya yung iba merong nagsasabi na sa ganitong paraan kailangan ganito ako mamatay, no? Sa ganito gusto ko ganito yung uri ng yung sa ganitong panahon mo ako kunin. Yan, no? Halimbawa, yung mga taong nagdadanas ng maraming mga masasakit, yung gusto na niyang mamatay, no? Kasi sinasabi nila, meron silang right to life, right to choose how to die. Yan, no? Sabi sa Psalm chapter 91 verse 16, aking bubusugin siya ng mahabang buhay at ipakikita ko sa kanya ang aking pagliligtas. So ito po ay may kinalaman pa rin doon sa right fear of death, no? Yung kagustuhan nating humaba pa yung ating buhay. So ano po yung mga bagay na dapat nating ingatan, no? That wish cannot be justified by desire to go to heaven or end suffering. Okay? So ito yung pag sinabi nating death wish, ito po yung mga kagustuhan mo kung paano na yung ibang tao ay mamatay o kaya ikaw mamatay dahil sa kagustuhan mo na ikaw ay mapunta na sa langit at matigil na, huminto na yung iyong pagdurusa, no? Ito po yung mga dapat nating ingatan, no? Yung tayo ay magkakaroon na, sana mamatay ka na, ganito, yan. O kaya halimbawa yung ako, naranasan ko to, yung tatay ko napalo ako ng sobrang tindi. Kasi yung tatay ko may sakit kaya mainit ang ulo no? Tapos maingay kami mga magkakapatid, maingay. Ang ingay-ingay namin sa bahay. Napalo talaga ako ng sinturon na sa likod siguro hindi na niya matiis yung nararamdaman niya, saka hindi siya makatulog dahil maingay kami na talaga minsan lang ako napalo ng gano'n. Sabi ko,
Sa loob-loob ko, mamatay ka na sana. Ganun yung nasabi ko eh. Pinagsisihan ko rin siyempre kasi hindi pa naman ako Kristiyano nun, pero alam ko masama yung sinabi ko eh. Nung namatay nga siya, siguro matagal na talaga nagsisi talaga ako, iyak talaga ako. Kasi tatay ko yun eh, no? Kahit papaano naintindihan ko siya kung bakit siya nagkakaganon. So yung mga ganong yung masama sa tao yung nagkakaroon ka ng death wish sa ibang tao, hindi ba? Yung sana mamatay ka na para mahinto na yung para himinto na yung paghihirap mo, pahinga ka na. Masama pala yun, no? Masama talaga. Masama yung meron ngang isang principal sa amin sa isang eskwelahan doon sa Caloocan, no? Hindi na siya pumapasok kasi naka-wheelchair siya. Bawat kilos niya masakit, bawat kilos masakit. Minsan nandoon sa labas yung kanyang asawa na teacher din, narinig na lang niya kumalabog doon sa bahay. Malaking tao kasi yung kumalabog. Kasi may pumutok na baril. Yun, nag-suicide pala. Suicide. Meron din kaming kapitbahay na nagkagulo na lang yung mga tao sa kalsada. Yung pala, yung kapitbahay namin na yun, ang tagal na nung cancer niya doon sa paa niya. Tagal niyang tinitiis. Estudyante ko yung anak niya. Nakita nila na nakabitin doon sa kwarto, mayroong bakal na nakalawit doon, tinali yung naglagay ng tali. Ngayon, tapos nagbigti. Kasi ang tagal na pala nung yung cancer niya sa buto. Pinakamasakit yatang cancer, yung cancer sa buto no? So, ingatan po natin yung gano'n, no? Kasi si Pablo no? Kung maaari lang magpakamatay na yun Kasi alam niyang pupunta naman siya langit, kaya lang pinili niya yung siya ay sa kaparaanan ng Diyos, nakamatayan siya, mamamatay. Death is gain for the believer, but must be balanced with desire to live on. Yan. Alam nating lahat, sabi ni Pablo na yung kamatayan ay pakinabang. Pero dapat, meron din tayong desire na mabuhay pa ng matagal. No? Siguro mamaya magkakaroon tayo ng discussion dito pagdating dito sa desire to live on. No? So, kailangan magnasa tayo ng mahabang buhay. Hanggat kaya nating mabuhay, dapat talaga mabuhay. Sabi niya sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. The blessed hope awaited by believers is the return of Christ, not death. Yan. Ang blessed hope pala na hinihintay natin ay yung pagbabalik ni Jesus Christ, no? Hindi yung hinihintay nating tayo'y mamatay, no? Kundi yung pagbabalik ng ating Panginoon. Ito yung blessed hope. Okay? Sa Titus chapter 2 verse 14, na siyang nagbigay ng kanyang sarili dahil sa atin upang tayo'y matubos niya lahat ng mga kasamaan at malinis niya sa kanyang sarili ang bayang masikap sa mabubuting gawa upang maging kanyang sariling pag-aari. Okay. There can be such a gripping fear of dying that it becomes a sinful bondage. So mayroon pala talagang takot sa kamatayan na kung minsan ito na ay yung parang naaalipin ka na, no? Sa takot na ito. Halimbawa, yung mga taong, ayun nga, yung nagdaranas ng napaka habang karamdaman
nasa palagay nila para bang hindi nagagaling talaga, no? At ito na yung paraan na para sila ay mamatay na. Okay? Meron talagang takot sa kamatayan. Na yung takot na yun ay para bang, ito sabi, gripping fear nga, no? Na pagka nagkaroon ka nito, yung gripping fear, ito na yung, para bang naaalipin ka na ng takot na ito. Okay? Okay. Fear of dying as a sinful bondage. Ano ba ito, no? Tatlo to no? Ang una, ito nga sabi, paralyzing dread. When circumstances make dying more numerously common. Ano yung mga halimbawa nito? Sabi dito. Okay. Dying becomes above average at certain times. Halimbawa, yung merong mga salot, no? Na dumarating. Halimbawa, yung ito nga yung ito dito binabanggit dito sa sa Revelations chapter 6 verse 1. Ito yung apat na klase ng kabayo, no? Yung kabayong maputi, kabayong mapula, kabayong maputla, saka yung parang abuhin, no? Yung mga binabanggit dito, yung mga plagues. O kaya yung panahon na tayo ay natatakot, mahawahan ng sakit. Halimbawa, itong COVID na ang dami talagang namamatay, di ba? At kasabay pa nito yung mga paniniwala na wag kang wag kang magpa-injection dahil merong religious parang mga kasama pang mga relihiyong paniniwala, di ba? Yan. So, paralyzing daw itong takot na to, no? Pagka dumarating na yung mga panahon na ang dami talagang namamatay. O kaya halimbawa yung panahon na marami giyera, yan. At dito makikita natin yung marami mga taong umiiwas na talaga sa marami na talagang gustong umiwas para hindi sila madamay doon sa mga taong dumaranas ng ganong klase ng kamatayan, no? So, ang sabi rito, dying becomes above average at certain times. Yan, no? Pagka yung kamatayan, marami talaga, no? Hindi yung pangkarniwang yung dami ng namamatay. Talagang marami talagang nahahawan, dumaranas ng kamatayan. Bondage to fear at such times can result in paralysis, immobility, etc. Ito na nga po yung panahon na nasa bahay ka na lang, hindi ka na makaalis dahil nga sa takot sa infeksyon, no? Yun nga, yung pandemic, COVID. Andun ka na lang, hindi ka na maalis doon sa bahay mo. Hindi ka na makapunta sa mga lugar na gusto mo. O kaya kung meron mang pupuntahan ka sa mga lugar na yon, nagmamadali ka nang umuwi. Naglalagay ka ng face mask, o nag-aano ka ng alcohol, at kung ano-ano pang mga takot. Kaya nga merong tinatawag tayong phobia, hindi ba? Yung takot mo sa mga ganitong bagay dahil sa nagre-resulta ito ng kamatayan. Yan. So ito nga po yung COVID, no? Fear of infection. Point. The believer must have something higher to live for and die for. So ito po yung dapat na isa-isip ng bawat mananampalataya. Ang mananampalataya daw ay merong isang bagay na mas mataas pa ron yung dapat niyang ipamuhay, no? Meron siyang dahilan para mas mabuhay pa ng matagal. O kung mamatay man, meron siyang higher na siguro yung mga hangarin na mas maganda pa
kung siya man ay mabubuhay o kung siya man ay mamamatay. Ito nga yung sa times ng persecution. Mas pinili pa nila yung maging martir sila kaysa yung umano sila, yung tawag dito, yung mag-ano sila ng kanilang pananampalataya, di ba? Mas pinili, halimbawa si Esteban, no? Pinili pa niyang siya ay batuhin kaysa itakwil niya yung ating Panginoong Jesus. Ganon din sino ba to? Si Moses. Mas pinili niya yung pagsunod kay Jesus Christ kaysa sa mga kayamanan sa Egypt. At marami pang ibang mga Christians noon na namamatay. Pinili pa nilang mamatay kay Kristo kaysa yung siya ay itakwil nila. Dito sa Revelation, meron nga rito si kalimutan ko yung pangalan nung tao. Siya yung nilagay doon sa baka, sa baka na tansong baka, at nilagay sa loob nun habang merong apoy sa ilalim. Yan, iniihaw siya hanggang sa siya ay mamatay. Si Polycarp din ganon, kaysa itakwil niya yung ating Panginoon, nilagay siya doon sa parang poste na may tinali siya doon at sinunog siya doon. Yung iba nilagari, pag binasa natin yung Hebrews chapter 12, nilagari. Yung iba hinati, naging martir. So mas mataas ang kanilang cause na sa kanilang kamatayan, no? Mas pinili pa nila yung maging martir. Sa Hebrews 11 sabi rito, 35 verse 37, tinanggap ng mga babae ang kanilang mga patay sa pamamagitan ng pagkabuhay na mag-uli. At ang iba'y nangamatay sa hampas na hindi tinanggap ang kanilang katubusan upang kamtin nila ang lalong mabuting pagkabuhay na mag-uli. At ang iba'y nagkaroon ng pagsubok sa pagkalibak at pagkahampas. Oo, bukod dito sa mga tanikala at bilangguan naman. Sila'y pinagbabato, pinaglalagari, pinagtutukso, pinagpapatay sa tabak. Sila'y nagsilakad na parot, parito, na may balat na mga tupat kambing, na mga salat, na pipighati, tinatampalasan. So ito po yung mga bagay na dapat tayo ay mabuhay, at kung mamamatay man, piliin natin yung mas mataas na hangarin. Ito po, no? When circumstances are beyond our control, we trust God's providence. Okay. Pagka yung mga bagay na magdadala sa atin sa kamatayan ay hindi na natin kontrolado, no? Pagtitiwala na lang tayo sa kung ano yung gagawin ng Diyos. Ayun nga, halimbawa, ikaw ay kinidnap at may tinututukan ka ng under duress, ang sabi nga nila dun sa no, yung mga taong pinaaamin ng mga bagay na hindi naman nila ginawa, umamin na lang sila para hindi sila mamatay, pinagtitiwalaan na natin ang Diyos doon, no? O kaya ikaw ay, yun nga, may sakit ka, nawala ng lunas, o hinahayaan na lang natin ang Panginoon na siyang siya nang bahala, no? Yan sa chapter 46 po ng Psalm, meron tayong mababasa niyan tungkol diyan. Pangalawa po, yung tinatawag nating crippling grief. Death of loved ones grieve us, but it is not a crippling depression. Yan. Hindi naman kuminsan humahantong sa depresyon, although merong crippling grief. Ano ba yung crippling? Para bang
nalulumpo ka, di ba? Yung ikaw hindi ka na siguro makakilos dahil sa masyado mong dinibdib yung pagkamatay ng iyong mahal sa buhay. Pero hindi naman yung crippling depression. Tulad halimbawa ni David, namatay yung isa niyang anak, di ba? Nung namatay yun, naghilamos na siya, di ba? Pero nung buhay pa yun, merong sakit yun, nakalimutan ko yung pangalan nung anak niya na yun nagluluksa siya, hindi siya kumain, di ba? Hindi siya kumain talaga. Pero hindi naman siya crippling depression. At hindi naman crippling grief para kay Haring David yun, no? Pero merong ibang mga tao na pagka sumobra na yung kanyang pagdadalamhati sa kanyang mahal sa buhay, ay masyado na niyang dinidibdib yung kamatayan nung kanyang mahal sa buhay. Sabi rito sa Job chapter 1, 20 to 22, no? Nang magkagayo, bumangon si Job at hinapak ang kanyang balabal at inahita ng kanyang ulo at nagpatira pa sa lupa at sumamba. At sinabi niya, hubad akong lumabas sa bahay bata ng aking ina at hubad na babalik ako roon. Ang Panginoon ang nagbigay, ang Panginoon ang nag-alis. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Sa lahat ng ito ay hindi nagkasala si Job, ni inarimang mangmang ang Diyos. Kasi pag sinabi nating depression, ito yung sobrang lungkot, no? Yung sobrang kalungkutan na humahantong ito sa suicide. Nagkakaroon sila ng mga suicidal yung mga tendency na mga ganun, pag dumanas na ng depression ang isang tao. Pwede naman nating makontrol yung ating grief, yung ating takot, pero kasi yung depression, tayo rin naman ang makakaano nun, no? Yung tayo rin na rin ang makakalunas nun sa ating mga sarili. Although alam nating sobrang hirap talaga pag ikaw ay dumanas ng depression. Kasi humahantong din ito sa pagkasira ng ating isip, no? Nung nakaraang buwan, may nakasalubong akong isang dati ko ring estudyante. Kumamay sa akin. Tapos nagtitingin sa akin yung ibang mga tricycle driver doon. Yung palang batang yun, parang alam nilang yung parang sira yung ulo. Pero nung nakikipag-usap sa akin, matino naman. Pero halata ko talagang dumanas siya ng depression. Tapos nagkumustahan kami. Para kang sabi kong, pat ganyan ka? Sir, mayroon po akong depression, sabi niya ganun. Ganun ba? Sabi ko maghanap ka lang ng makakakwentuhan mo, tsaka dapat marami kang ginagawa para medyo makalimutan mo yung mga ganyang Kaya pala nagtitingin sa amin yung mga tao doon. Kasi kinakausap ko yun, no? Alam nila mayroong maraming dumadanas nung ganun, ng depression. Dahil doon, no? Isa sa mga dahilan niyan, ayun nga, yung pagkatakot na mawala yung namatay na yung isang mahal sa buhay. Okay, ano ba yung depression? Sabi rito, depression is mood disorder causing persistent sadness and loss of interest. Yan. Mood disorder pala ito, no? At lagi kang nalulungkot. Kasi naaala mo siguro yung naging dahilan ng iyong kalungkutan. Yung nga estudyante ko na yon, ang dahilan pala ng kanyang depression ay dahil sa hindi na siya kinakausap nung kanyang yung gusto niyang babae, no? At nakita niya may kausap ng iba, hindi niya nakayanan. Yun. Nagdanas siya ng depression.
May tanong po ba? Meron kayong may idadagdag? Brother Romulo, meron ka bang depression? Hindi, joke lang. May tanong? Kasi napalingong ka kay parang napanood ka gabi. Pinipirahan. Nagbigti. Talagang merong ganun no? Ang hirap ng may depression, no? Hindi ba na nga si Joey De Leon dyan, parang binash si Joey De Leon. Kasi meron siyang sinabi tungkol sa isang taong nagkaroon nun, depression. Okay? Okay, sabi rito, even if the deceased is a believer, it must still grieve us because of separation. Yan. Dapat tayong magdalamhati dahil sa nahiwalay na tayo doon sa kapatid natin, no? At dito nga sa church na to, simula nung ako'y maging member, mabibilang na rin yung mga taong umuwi na sa Panginoon, ano? Ilan na rin sila. At siyempre, naalala ko pa yung magagandang memories sa kanila, no? Lalo na si Brother Jaime, yun. Brother James, naalala ko yung mga yung mga pag kumakain na tayo rito, tapos yung kakwilahan ni si Brother Jaime, yun. Kuminsan na Jimmy, yun. Jimmy ba yan? Jaime, iba pala. Yun. So, ang sabi nga nung iba, yung pinaka nakakalungkot daw sa taong namatayan, hindi yung nakaburol siya, no? Yung bang pagkagaling nyo doon sa libingan, yung uuwi na kayo. Yun daw mas nakakalungkot Talagang wala na. Totally wala na. Nahiwalay na siya talaga ng tuluyan. Kaya yung iba ayaw umalis doon no? Nagpapaiwan pa no? Sa libingan, pagkalibing. So, sabi rito, kahit na yung believer daw kahit na yung namatay ay believer, dapat pa rin tayong magdalamhati dahil sa siya ay nawalay na sa atin. So, pagka natuwa ka pa, yun, kasalanan yun, di ba? Yung mga if the deceased is an unbeliever, it must be surrendered to God as sovereign. O pagka hindi naman mananampalataya, tanggapin natin, no? Na ang Diyos pa rin ang may-ari talaga ng buhay natin. Wala tayong magagawa sa kamatayan ng mga taong unbeliever, lalo na kung yun ay kamag-anak natin at alam natin yung kanyang kahantungan. Ang Diyos ay Diyos pa rin. Siya pa rin yung makapangyarihan sa lahat. Okay. Life and death are God's sovereign prerogative, for one to live and another die. So ito ay prerogative ng Diyos. Siya ang may-ari ng buhay, no? Sino tayo para tanungin ang Diyos, di ba? Wala tayong kapangyarihan para hindi tayo dapat magalit sa Diyos, hindi tayo dapat maghimutok o kung ano pa man, kundi dahil sa Diyos ang talagang may-ari sa Kanya. Pangatlo po, no? Ito yung tinatawag natin protesting rage, an accepting protest against inevitability of dying. O yan, mayroong mga taong nagwawala, di ba? Bakit? Marami mga tanong. Sa dinami-dami ng mga taong masasama, sila pa yung bakit sila hindi mo kunin, no?
Bakit ito pang anak kong napakabait? Yan. Kasi, bakit yung pa, no? So, merong mga ganon. Alam naman natin, mayroon talagang ganon, ano? Na mga nagwawala talaga, nagagalit sa kamatayan dahil sa hindi matanggap na kamatayan. Okay. Note, fright turns to rebellious rage as death's approach becomes reality. Yan. Ang takot daw ay lalong nagiging parang nagre-rebelde ka pa, no? Habang ang kamatayan ay unti-unting nakikita mo na, no? Na mangyayari talaga ang kamatayan. So meron talagang mga taong ayaw, hindi nila matanggap yan. At dahil sa hindi nila matanggap ay nagwawala sila, nagagalit sila. Okay. It often belies lack of preparedness for dying. Ito pala yung dahilan, no? For the unbeliever, their worldly occupation. Yan. Yung kakulangan ng ating kahandaan sa kamatayan. Yan. At yung mga hindi mananampalataya, yung kanilang pinagkakaabalahan lagi yung mundo, no? Dahil yan sa kakulangan ng kahandaan sa kamatayan. An ill-prepared believer may rebel against the thought of dying. Ito, yung mga hindi nakapagandang mga believer. Ayun, meron din palang nangyayari, no, na ang isang taong Kristiyano na, ano pa rin, no? Parang nagagalit pa rin pag dumating na yung naiisip niyang dumarating yung kamatayan. Sabi rito sa verse 12, verse 1 ng Ecclesiastes, alalahanin mo rin naman ang mailalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Bago dumating ang mga masamang araw at ang mga taon ay lumapit, pagka iyong sasabihin, wala akong kaluguran sa mga yaon. So dahil sa ikaw ay bata pa, ang nasa isip mo ay wala sa Diyos, no? Kaya bago dumating yung mga taon na ikaw ay malapit ng mamatay, o bago dumating sa iyo yung araw na hindi natin inaasahan, tayo ay isipin na natin yung ating Panginoon. It is the believer's imperative to magnify the Lord at death. Ayan. Kailangan nating gawin na tayo ay magpuri sa Diyos sa oras na ng ating kamatayan. Ito'y imperative sa atin, no? Na tayo pala ay laging umasa na darating yung panahon na tayo ay mamamatay at tungkulin natin na lagi tayong magpuri sa ating Panginoon. May question po ba? Meron bang tayong gustong liwanagin? Ano ba ang mga bagay na kailangan nating pagdesisyonan pag dumating na sa atin yung mga ganyang klaseng sakit o yung ganyang naghahantong sa kamatayan? Ako, meron akong naisip, kaya lang ayokong ako magtanong kasi baka mahirap sagutin. Okay. So ito po, thought for dying. Accept the brevity of life and the inevitability of death. Yan. Tanggapin na natin yung kaiklian ng buhay at yung pagka hindi maiiwasan ng kamatayan. Yan.
Brevity of life is in comparison to the endlessness of eternity. Kung ang buhay natin, yung ikli ng buhay natin ay ihahambing natin doon sa kawalang hanggan o kawalang katapusan ng eternity, baka hindi na natin nasain pang mabuhay, di ba? Dahil gusto na nating mas magtamasa ng buhay na walang hanggan. Okay? Kung ihahambing natin yung buhay natin ngayon, kasi marami mga taong parang gusto pang tamasahin yung buhay sa mundo, hindi ba? Kasi marami nga namang bagay na magaganda pagdating sa mundo. Nakakarating tayo sa iba't ibang bansa, nakakakain tayo ng ganitong mga pagkain na hindi wala rito sa ating bansa. Nakakaranas tayo ng mga ganitong bagay at marami pa tayong gustong danasin na ayaw nating mawala, na para bang ang buhay na walang hanggan ay kasi hindi naman natin nakikita, hindi ba? Hindi natin maisip. Pero kung ihahambing natin ito sa buhay na walang hanggan, yung ikli ng ating buhay, hindi natin kayang ipaliwanag. Hindi natin maaarok talaga kung ano yung kagandahan ng buhay na kapiling ang Diyos. Kaya sabi nito sa Awit chapter 90 verse 12, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay magtamo sa amin ng pusong may karunungan, no? So alalahanin po natin yung buhay natin maikli lang, no? At nakasalalay lang sa Diyos yung buhay natin. Hindi natin alam na baka sa susunod na araw ayun nga, nung nakaraang nabalita, di ba? Yung tumatawid lang na hagip ng ng kotse. Tapos nagulungan pa ng truck. Naku. Ayun, nabalita yun kailan lang. So ganun kaikli ang buhay, hindi natin alam, no? Kayo nga'y isang singaw na sa sandaling panahon ay lumilitaw. So marami basahin na lang po natin iba, no? He is most prepared both to live and to die, whose goal is to please the Lord. Yan. At ang challenge po, have your assurance in Christ greater than your fear of death. Yun, mas anuhin po natin yung ating assurance kay Jesus Christ na greater ito kaysa sa takot sa kamatayan. Ang itatanong ko sana tungkol sa, siguro iwanan ko na lang yun, tungkol sa euthanasia, no? Yung mercy killing, yan. Siguro pag-isipan na lang natin, yan ba ay kasalanan o hindi? Yan, mercy killing, no? At maraming mga bagay na pwedeng i-consider doon. Pero sinesenyasan na po tayo ng ating mga kapatid doon, no? So paghandaan po natin yung ating kamatayan, no? So tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga o Diyos na lahat kami, Panginoon, ay darating sa sandaling ito na kami ay hahantong sa kamatayan, Panginoon. Salamat po sa mga lakas ng loob na pinagkakaloob mo sa amin, sa assurance na lagi naming nababasa at naririnig sa iyo, Panginoon. Nawa, O Diyos, ay huwag kaming madaig, O Diyos, ng mga bagay na ng takot at mawala, O Diyos, ang kasiguruhan, Panginoon, ng kaligtasan sa aming buhay. Kami ay mayroon lamang katuwaan, Panginoon, sa mga bagay na ipinangako mo sa bawat isa sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na bilangin, O Diyos, ang aming mga araw
upang dumating man, O Diyos, ang mga panahon na kami ay sasapit sa mga ganitong mga sandali, ay patuloy kaming umasa, Panginoon, na Ikaw ay makakasama namin. Kaya salamat, Panginoon, sa mga ganitong uri ng mga pag-aaral. Hayaan mong lumago pa, Panginoon, ang aming kaalaman sa mga bagay na ito, at patuloy ka naming makilala, Panginoon, na Ikaw lamang, Panginoon, ang pinagmumulan ng buhay. Nawa ay manatili kami, Panginoon, sa mga ganitong uri ng pag-aaral. At hayaan mo, O Diyos, na Ikaw ay lagi naming luwalhatiin sa mga ganitong mga pagtuturo. Purihin po ang iyong dakilang pangalan, sa pangalan ni Jesus. Amen.